AY906AY. Cheers! Tulad ng sinabi ni Jasmine noong nakaraang gabi, isang patas sa simbahan ang ginanap sa bayan kinaumagahan. Sa lahat ng hitsura, ng napakaganda, hindi nakapagtataka kung bakit ito masikip. Napakasigla, tuwang-tuwa na sabi ni Mindy habang nakatayo sa gitna ng karamihan. Pwede bang maging mas nakalaan ka, Mindy? Sabi ni Jasmine na, medyo walang magawa. Bakit ako dapat? Ngayon ay isang kapanapanabik na araw. Hindi mo ba maramdaman ang pagtingin sa lahat ng mga tao dito ay nakakaloko lang sa akin? Sagot ni Mindy habang umiling si Jasmine. Mabuti lang minsan, Jasmine, di ba? Maglakad lamang tayo sa paligid bago magtungo sa simbahan upang manalangin para sa ating mga pagpapala sa paglaon, sinabi ng kanilang pangalawang tiyahin. Habang lumingon siya sa kabataan na tahimik na sumusunod sa kanila mula sa likuran sa buong panahong ito. Humihingi ako ng paumanhin na kailangan mong makita ang parang bata na bahagi ng aming pamilya, sabi ng pangalawang tiyahin habang nakangiti siya. Bilang sagot, umiling si Gerald. Sa totoo lang, kahit na pinagbawalan nila si Gerald na sumama, gagawin pa rin niya itong palihim. Pagkatapos ng lahat, paano hindi niya nagawa na may kamalayan siya na aktibo na minamasdan ng mga Skylar ang dalawang magkapatid. Hoy, tumingin ka doon, Jasmine. Hindi ba mga kaklase natin? Yan, tinanong si Mindy mula sa asol habang nakaturo siya sa ilang tao. Habang sinabi niya iyon, napansin din sila ng kanilang anim na kamag-aral. Dahil sina Mandy at Jasmine ay kapwa misteryosong mga batang babae na nanatiling malamig at malayo sa kanila sa pinakamahabang panahon, walang sinuman sa pangkat, anuman ang kasarian, ang talagang naglakas loob na gumawa ng pagkusa upang batiin sila. Gayunpaman, dahil si Mindy ngayon ay kamakawe sa kanila na may ngiti, natural na nadama nila ang pangangailangan na lumakad. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung gaano sila kalayo, ang dalawang batang babae ay naging kanilang mga kaklase sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na makita ka dito, sinabi ng isang babae, na lumitaw na pinuno ng pangkat, habang siya ay nakangiti. Sa katunayan, oras na ni Jasmine at lumabas ako upang magkaroon ng kaunting kasiyahan. Sa totoo lang nagtataka ako kung makakabanggaan namin ang alinman sa aming mga kamag-aral dito ng mas maaga. Magsalita tungkol sa Diablo, hulaan ko. Gaano ka na katagal dito? Nasiyahan ka na ba? Nakangiting tanong ni Mindy. Sa totoo lang, ngayon lang tayo nakarating. Sinabi ng iba pang mga kababaihan sa pangkat. Nakita ko, bakit hindi magkasama sa paglalakad noon? Pagkatapos ng lahat, bukod kay Stella, wala pa kaming tamang pagkakataon na makipag-chat sa bawat isa, kahit na kami ay mga mag-aaral sa loob ng maraming taon. Tama, Jasmine. Panipi, narinig ang sinabi ni Mindy, tumanggaw si Jasmine bago ngumiti. Mas nakilala nina Jasmine at Mindy si Stella dahil kapwa sila at si Gerald ay pansamantalang nagbigay ng kamay sa dalawang batang babae sa insidente kalahating taon na ang nakalilipas. Gayun din, maaaring hindi mo alam ito, ngunit kahit hindi kami masyadong nag-uusap sa klase, alam namin ang lahat tungkol sa iyo. Idineklara ni Mindy. Ikaw si Isabel, di ba? Ikaw ang monitor ng klase sa tabi mismo ng amin. Tungkol sa kagandahang ito, ang iyong pangalan ay Maya. Tama, nakilala namin ang kampyonato ng taekwondo noon. Naaalala mo, kung naaalala ko ng maayos, lumipat ka sa aming universidad kanina kasama ang gwapong lalaking iyon, Warren. Panipi, narinig iyon, mahinang ngumiti si Maya kay Mindy bago sinabi, medyo matagal na mula nang nangyari iyon. Mas nakilala namin si Isabel pagkatapos ng pangyayaring iyon, kaya't sa isang paraan, ang mga kaganapan noong araw na iyon ay may isang lining. Napilak, Panipi, sige, dahil lahat kayo ay mga kabataan, bakit hindi kayong lahat magpatuloy at magsaya kasama? Maglalakad lang kami ng third tita. Mukhang kailangan mo kami, sabi ni second tita habang nakatingin sa dalawang dalaga. Nang sumang-ayon dito, sumali sina Jasmine at Mindy sa kanilang mga kaklase, na iniiwan si Gerald na bumubuntong hininga habang sinusundan sila. At dito naisip niya na hindi na niya makikipagkita pa sa mga taong iyon.
upang isipin na hindi kailanman naging. Kalahating taon lamang ang lumipas. Gayunpaman, malinaw na ang lahat sa kanila ay bahagyang nagbago. Para sa isa, si Isabel ay hindi masigla tulad ng dati. Si Stella mismo ay nakakuha ng isang mas maikling gupit kahit na nanatili siyang maganda sa pareho. Tungkol kay Maya, tila lumaki siya ng medyo mas mature at lalo pa nitong pinalakas ang kanyang kagandahan. Pinag-uusapan nito. Ito ang aming mga kaklase, Sanderson. Siguraduhin na magkakasayahan tayo, tama? Panipi, tumango lang si Gerald. Hindi ito tulad na tatanggihan niya ang alok. Nang makita ni Stella, Maya, at Isabel na nakasuot siya ng maskara, pakiramdam nila ay hindi mapalagay ang paglakad kasama nila. Ang katotohanan na hindi niya alam kung paano magsalita ay hindi nakatulong sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman, mula nang sumama siya kina Mindy at Jasmine, pinanatili ng mga batang babae ang kanilang sarili, alam na hindi masasadya sa kanila na sabihin ang anumang masama tungkol kay Gerald, habang wala sa kanila ang nagsabi tungkol sa kanya, si Maya mismo ang gumawa ng dagdag na hakbang sa pamamagitan ng sadyang paglayo sa kanya. AY907AY. Ginawa niya ito mula noong kalahating taon ay hindi halos sapat upang mabago ang kanyang mayabang na ugali. Tulad ng inaasahan, ginugusto pa rin ni Maya ang pagiging malapit lamang sa mga taong may mataas na katayuan sa lipunan tulad ni Warren, Jasmine, at Mindy. Walang sino man ang maaaring sisihin sa kanya para doon. Anuman, si Gerald ay masyadong abala sa pag-abangan sa kanyang paligid upang mapansin pa ang mapanghamak na tingin mula kina Maya at Isabel. Hoy Jasmine, tingnan mo dyan. Makita ang mga maliliit na candies na hawak ng mga bata. Gustong-gusto ko sila. Nagtataka ako kung saan nila binili ang mga iyon. Maya-maya pa ay sinabi ni Mindy, habang itinuturo ang bintana sa ilang bata na dumadaan. Ang grupo ay kasalukuyang nakaupo sa isang maliit na tindahan habang tinatangkilik ang kape. Oh, gagawin mo. Alam ko kung saan nila ibinebenta ang mga ito. Medyo malayo pa ito sa Hilaga, ngunit may hahatid kita doon kung nais mo. Sagot ni Maya. Maganda yan. Tuwang-tuwa na sabi ni Mindy habang nakatingin kay Gerald. Ngumiti si Mindy at sinabi, halika, Sanderson. Samahan mo ako. Kung sa bagay, parang wala kang ibang magagawa. Panipi, hindi niya kailangang sundan. Maaari lamang tayong magtungo roon. Nakasaad kay Maya, isang pahiwatig ng paghamak sa kanyang boses. Bago pa masilip ni Gerald ang ekspresyon ni Maya, hinawakan na ni Mindy ang braso bago sumigaw, halika na. Si Jasmine mismo ay ngumiti bago idinagdag, sige lang kay Mindy. Sanderson, mas sigurado akong malalaman kung pinapanatili mo rin ang kanyang kumpanya. Narinig iyon, napailing na lamang si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Habang sinusundan sina Mindy at Maya sa istasyon ng candy. Kahit na naisip niya na si Mindy ay babalik sa pangkat sa pagbili ng mga candies, sa kanyang pagkabigo, maraming mga kagiliw-giliw na bagay na ipinagbibili na hindi nakita ni Mindy dati. Bilang isang resulta, ito ay naging isang mini shopping spree habang ginugol ni Mindy ng kaunting oras ang pagtingin at pagbili ng maraming bagay. Maya-maya, marahang tinapik ni Gerald ang balikat ni Mindy, na nagpapahiwatig na dapat silang bumalik sa pangkat. Hindi tayo nagmamadali, kaya't manatili ka lang at tumingin sa paligid. Nakangiting sabi ni Mindy, kung gusto niyang bumalik ng sobra, hayaan mo lang siyang umalis. Dagdag ni Maya, hindi pwede, mag-asawa tayong dalawa lang. Sagot ni Mindy, habang umiling. Kagaya niyang akitin si Mindy na bumalik muli, naramdaman ni Gerald na kumaibot ang tainga. Pagkalipas ng isang segundo, naging mahigpit ang kanyang mga mata nang lumingon siya sa likuran nila. Kahit na Maya at Mindy ay lubos na walang kamalayan, si Gerald ay nakakita ng 10 mga numero na dahan-daang lumapit sa kanila. Nang lumingon si Gerald upang bigyan ng babala si Mindy, agad na tumakbo ang mga numero. Tumagal ng mas kaunti sa ilang segundo para maabot ng mga kalalakihan ng trio, at ang susunod na alam ni Mindy, ang mga braso ay nahawakan na ng marami sa mga kalalakihan. Mismong si Gerald ay nakadama ng isang matigas na kamay sa
Kanyang balikat habang ang dulo ng isang baril ay nakadikit sa kanyang likuran. Huwag kang maglakas loob gumalaw, ikaw ****. O papatayin. Kita, ungol ng taong nakatayo sa likuran ni Gerald ng masama. Habang matapat na magiging madali para kay Gerald na labanan. Sila, hindi niya ito ginawa. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming tao. Roon, natatakot siya na ang grupo ng mga kalalakihan ay maging pabaya at hindi sinasadyang pagbaril sa isang inosenteng bystander. Bukod, malinaw na ang pangkat ng mga kalalakihan ay sumusunod sa isang napakahusay na naisip na plano. Sa pag-iisip na iyon, hindi siya naglakas loob na kumilos ng bulag dahil hindi niya natitiyak kung magkatulad din ang kinakaharap ni Jasmine at ng iba pa. Sino ka? Kung ano ang impyerno ang gusto mong? Tinanong ni Mindy, nagaganapin din sa baril, sa takot na boses. Mangangidnap sila ng kurso, ungol ni Maya na mukhang hindi bago sa karanasan. Kaysa takot, ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng higit na isang Simongot. Oh, ang kagandahang ito ay medyo kalmado, hindi ba? Natatakot. Ako na ang kahinahunan ay hindi magtatagal, haha. Nginisyon ang isa sa mga lalaking nakasuot ng cap. Kay lahat kayo matapang, ibibigay ko sa iyo yan. Gayunpaman, alam mo rin kung kanino ang teritoryo na kasalukuyan kang nasa. May ideya ka ba kung sino ako? Basta alam na ang pag-inom ng kape ng aking kapatid na hindi masyadong malayo. Binalaan si Mindy, bagaman maliwanag pa rin ang kanyang takot. Kabanata 908. Ha, na para bang hindi namin malalaman kung sino ka? Ikaw si Mindy, ang pangalawang binibini ng pamilyang Fenderson. Gayun din, nagkakape talaga si Jasmine. Past tense syempre, dahil nahuli na siya, ikaw na lang ang natitira upang makitungo. Lakad ka, na, utos sa lalaki, na lumitaw na pinuno ng pangkat, habang itinulak niya kay Mindy sa halip na masidhing. Sa sandaling sinabi niya iyon, maririnig ang malayong pag-revive ng mga makina. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang isang minibus na kumari pa ng takbo patungo sa kanila. Pumasok ka sa kotse, utos sa lalaki kaagad na huminto ang sasakyan sa kanilang harapan. Walang ibang pagpipilian, sumunod lamang ang trio. Sa puntong iyon, isinasaalang-alang pa rin ni Gerald kung dapat na siyang lumipat ngayon o magpatuloy sa paghihintay ng kaunti. Pagkatapos ng lahat, kahit na may mga baril ang mga taong ito, hindi niya talaga inisip na lahat sila ay napakalaking deal. Sa sandaling iyon, maririnig ang isang static na boses na nagmumula sa isang walkie-talkie na nagsasabing, tapos ka na. Oo tayo, ito ay isang piraso ng cake. Sagot ng pinuno, habang nagpatuloy ang pag-uusap ng dalawa sa pamamagitan ng walkie-talkie. Sa ilang mga punto, malinaw na naririnig ang boses ni Jasmine mula sa kabilang dulo. Kaya't hindi sila nagsisinungaling nang sinabi nilang nahuli na nila si Jasmine at ang iba pa. Napaisip si Gerald sa sarili. Sa pag-iisip na iyon, nagpasya siyang huwag na lamang gumawa ng isang hakbang. May isip lang sana siyang isang bagay sa muling pagsasama niya kay Jasmine at sa iba pa sa paglaon. Bago pinayagan na umalis sa minibus na may mga naka-window na bintana, si Gerald at ang iba pa ay natakpan ang kanilang mga ulo ng maliliit na mga sako. Sumulong. Maya-maya, natanggal ang mga sako nang marating nila ang pupuntahan. Para kay Gerald, para silang nasa isang bodega ng alak. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya na nandito na sina Jasmine, Isabel, Stella, at Warren, kahit na silang apat ay nakatali sa mga upuan. Mindy, Sanderson, ayos ba kayong dalawa? Sigaw ni Jasmine sa nag-aalala na tono. Ayos lang ako. Sino ang mga taong iyon, Jasmine? Paano sila naging matapang? Nagmamadaling tanong ni Mindy. Sila, ang mga ito ay mga kakulangan ng pamilya Schuyler. Yaong mga walang pasasalamat na ****. Saway ni Jasmine sa galit. Ngayon manahimik ka na lang dito. Ang iba ay pupunta upang samahan ka mamaya. Sinabi ng isa sa mga dumakip bago ang grupo ng mga kalalakihan ay lumabas ng bodega ng alak. Panipi tuldok. Anuman, upang isipin na ang mga taong iyon ay talagang nagtayo ng isang lihim na silid sa loob ng kanilang bahay, sabi ni Maya. Sinira ang mahirap na katahimikan.
Sa totoo lang, ano pa, ang mga baril na ginagamit nila ay ang pinakabagong mga modelo na ginawa ng bansa. Ang mga taong ito ay talagang napakalakas, sabi ni Warren na nakakunot ang noo. Narinig iyon, naalala ni Gerald na kapwa nag-aral sa universidad. Sina Warren at Maya noon upang mag-imbestiga ng kung ano, upang isipin na nanatili silang undercover at aktibo sa kaso ng halos kalahating taon sa ngayon. Stella, Isabel, at Maya, humihingi ako ng paumanhin para sa pasanin kayong lahat. Huwag mag-alala, hindi ko talaga papayagan. Ang mga Skylar na ay patong sa iyo ng isa pang daliri. Humingi ng paumanhin si Jasmine. Mabuti naman, Miss Fenderson. Ang pinakamahalagang bagay, ngayon, ay upang maghanap ng paraan upang makatakas. Mahina hong sinabi ni Warren. Kasunod nito, isang buntong hininga ang narinig habang nagsisigaw si Stella, masarap kung narito si Gerald. Sa kanyang mga kakayahan, tiyak na malalaman niya kung ano ang gagawin sa gayong sitwasyon. Hindi tulad ni Maya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na natagpuan ni Stella at Isabel ang kanilang mga sarili sa ganoong sitwasyon. Ito ay natural para sa kanila na pakiramdam lubos na kinilabutan. Nang marinig ang pangalan ni Gerald na binanggit ng wala sa asul, ang iba pang mga kababaihan sa silid ay natagpuan ang kanilang mga sarili na bahagyang natigilan. Lalo na ito ang kaso para kay Jasmine kahit na ang kanyang ekspresyon ay naging malabo. Kaagad, panipi tuldok. Ang pagnanais na siya ay narito sa sitwasyong ito ay talagang hindi makakatulong. Pagkatapos ng lahat, nawala siya. Sabi ni Jasmine, "Ha? Ano? Kailan pa? Anong nangyari?" Nagtatakang tanong ng mga kaklase ni Jasmine. Walang nakakaalam. Mahigit kalahating taon na ito, ngunit hindi namin alam kung siya ay patay na o buhay. Paliwanag ni Jasmine. Paano? Paano magiging? Sabi ni Stella na hindi makapaniwala. Panipi tuldok. Hindi nakakagulat na ang kumpanya ni Marvin ay nalugi sa bangkarota ng bigla. Kaya't may kinalaman ito sa pagkawala ni Gerald. Dagdag ni Isabel, downcast ang kanyang tono. Manalo ka, naghahain ito sa kanya ng tama. Pagkatapos ng lahat, sino ang nagsabi sa kanya na panatilihin ang isang mataas na profile? Naisip niya na makakaya niya ang anumang nais niya dahil lamang sa mayaman siya, ngunit tingnan kung ano ang nangyari sa kanya. Matapos magpakitang gilas, siya ay isang tao lamang na may masamang kapalaran. Galit na ungol ni Maya nang maalala ang mga nakaraan nitong pakikipagtagpo sa kanya. Kabanata 909. Hindi lang makapaniwala si Gerald na nakatingin kay Maya. Sa pag-iisip na ipinapalagay niya na magkakaroon siya ng isang mas mahusay na impresyon sa kanya pagkatapos na ipahiram sa kanya ang isang kamay noon. Kaya't ang lahat ay nag-iisip lamang. Ang tanging nagawa lamang niya ay ngumiti ng mapait sa pagbitiw sa tungkulin habang tinitingnan ang nawawalang dahilan ng isang babae. Tama na yan. Walang pakinabang na pag-usapan ang mga bagay. Tulad ngayon, ang mahalaga ay alamin kung paano tayo makatakas. Sabi ni Warren. Pagkasabi niya nito, may sigaw na narinig nang bumukas ang pintuan ng bakal. Pasok. Lahat kayo. Kasunod nito, humigit kumulang 30 tao, kapwa bata at matanda, ang itinulak sa lugar. Ang lahat sa kanila ay may mga sako sa kanilang ulo, tulad ng kung paano nadala ang kanilang grupo. Nang mas maaga, nang matanggal ang mga sako, subalit, agad na nabigla si Jasmine. Ano, ikaw, kaya ang natitira, nakuha mo ba talaga kayong lahat? Tandang pananong tandang padamdam, bulalas ni Jasmine, natigilan sa paglipas ng mga pangyayari. Kaya nakidnap ka rin, miss. Ang mga Skylar na iyon ay B******. Sinabi ng isa sa mga nakatatandang kasapi mula sa pangkat. Ang pangkat ng mga tao lahat ay tila malapit kay Jasmine, at hindi nakapagtataka kung bakit. Pagkatapos ng lahat, sila ay walang iba kundi ang mga pangunahing tauhan mula sa mga pamilya na masunurin sa Fenderens. Mayroong higit sa 10 pangunahing at menor de edad na mga pamilya na umaasa sa suporta ng Fendersons, at masasabi ni Jasmine na ang pinakamatapat na tao sa kanyang pamilya ang nakapture. Anumang pagpapasya mong gawin, mangyaring gawin itong mabilis, miss. Mula sa maaari nating ipalagay, maghimagsik ang mga
Skyler laban sa pamilyang Fenderson sa lalong madaling panahon, sabi ng isa pang matandang lalaki. Kahit na sabihin mo iyan, hindi tulad ng may magagawa ako ngayon. Tuldok tuldok tuldok. Kung tutuusin, hindi ko aasahan na magrebelde sila sa labas ng maraming taon. Hindi ko nga alam kung gaano katagal nila itong pinaplano. Sagot ni Jasmine, malinaw na lalong nag-aalala ng segundo. Samantala, si Noe at ang ilang iba pang pangunahing miyembro ng pamilya na nagsisilbi sa Fendersons ay dumating sa bahay ng pamilya Fenderson. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Humihingi ako ng paumanhin ng maaga, G. Skyler at ang natitira sa iyo dito, ngunit si Lord Fenderson ay nagpunta lamang sa gabi pagkatapos uminom ng kanyang gamot, sabi ng isang mayordoma habang pinapanood ang pangkat ng mga tao na pumasok sa mansion. Sabihin mo sa kanya na ito ay isang mahalagang kapakanan. Maghihintay kami dito habang pinapaalam mo sa kanya ang tungkol dito, sagot ni Noe. Narinig iyon, sumimangot ang mayordoma. Ang bastos na tao. Gayunpaman, wala talaga siyang magawa tungkol dito, kaya't sumunod na lamang siya. Hindi nagtagal bago sila ay dinala sa pag-aaral ni Lord Fenderson, kung saan siya nakaupo na naghihintay. Kaya, ano ang malaking emerhensya, Noe? Tanong ni Bryson. Kita mo, Lord Fenderson, isang miyembro ng pamilya ko na nagtatrabaho sa punong tanggapan ay naospital dahil sa ilang pinsala sa trabaho. Gayunpaman, hindi binayaran ng punong tanggapan ang kanyang mga bayarin sa medisina na dapat niyang makatanggap ng tama. Sagot ni Noe. Napunta ka ba talaga dito upang sabihin sa akin ang pangyayaring iyon? Tanong ni Bryson na nakakunot ang noo. Ay, hindi lang yun. Kita mo, dahil tumanggi ang punong tanggapan, na ibigay sa tamang oras ang mga bayarin sa medikal, natapos ang aking kasapi ng pamilya na pumanaw. Sabi ni Noe sa malamig na tono. Panipi tuldok tuldok tuldok. Ano ang eksaktong sinasabi mo? Tanong ni Bryson, dahan-dahang. Napagtanto ang pinagbabatayan ng mensahe ni Noe. Medyo madali lang, sa totoo lang. Kailangan mo lang parusahan ang taong namamahala sa insidente. Kung hindi man, hindi. Magkakasundo ang aking pamilya sa kanyang pagkamatay. Panipi. At sino ang eksaktong namamahala? Nako, wala itong iba kundi si Jasmine. Ang unang tugon ni Bryson nang marinig iyon ay upang ibalot sa kanyang dalawang mesa ang kanyang mesa ng pag-aaral. Ang lakas ng loob mo, Noe. Ano ang ulterior motive mo? Sa totoo lang, dahil nagdala ka ng maraming tao, hindi mo maiisip na maghimagsik laban sa pamilyang Fenderson, hindi ba? Panipi, manalo ka. Pinapalaki mo ang sitwasyon, Lord Fenderson. Ang aking pamilya ay palaging naging tapat sa iyo. Gusto lang naming ayusin ang insidenteng ito minsan at para sa lahat. Dahil ayaw mo siyang parusahan, paano ito? Hanggat nilagdaan mo ang iyong pangalan sa form ng kasunduan na ito, titigil na akong ituloy ang insidente. Idineklara si Noe habang isinusod ang isang form ng kasunduan sa harap ni Bryson. Matapos basahin ito, ang ekspresyon ni Bryson ay kaagad na naging katakutan. Ano ang ganap na kalokohan nito? Alamin na nililigawan mo ang kamatayan ngayong gabi, Noe. Ungol ng matanda habang ang kanyang mga mata ay naging dugo. Mga bantay. Pumasok kaagad sa instant na ito at palayasin sila. Panipi, isave ang iyong hininga, Lord Fenderson. Ang 4 na B** starred na karaniwang nagpo-protekta sa iyo ay napasakop na ng aking mga kalalakihan. Walang darating upang tulungan ka. Ngayon na wala, nasa daan, inaasahan kong pipirmahan mo ang form ng kasunduan. Na ito alang-alang sa iyong apo, iyong mga anak na lalaki, at para sa iyong sariling kaligtasan. Sa pagsasalita nito, aanunsyo mo rin ito sa harap ng lahat din. Panipi, Kabanata 910. Kaagad pagkatapos sabihin iyon, pinakawalan ni Noe ang isang pangutya. Si Bryson mismo sa wakas ay nahuli sa kung paano siya na-corner. Talaga, hindi niya akalain na ang Shylers ay talagang may kakayahang ito. Ikaw, nakuha mo ba sina Jasmine at Mindy? Tagumpay, mayroon kang 5 minuto upang isaalang-alang ito. Lord Fenderson, gayon din, huwag kang mag-abala sa pag-asa sa Board of Director.
Siguraduhin na kahit ang mga matapat sa iyo ay mabilis na mag-sign at aprubahan ito, sagot ni Noe na hindi. Pinansin ang buong tanong ni Bryson. Mabuti, pipirmahan ko ito. Gayunpaman, nais kong linawin mo ang isang bagay. Tayong lahat ba ay tunay na naging mga kakulangan ng model? Tanong ni Bryson na may sama ng loob na tono habang nilagdaan niya ang form ng kasunduan. Ang lucky ay isang hindi kanais-nais na term, Lord Fenderson. Pinipili ko lamang na magtrabaho kasama ang mas matalinong tao. Tandaan na ikaw ang isa na nagdala sa iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, tinanggihan mo ang panukala ng pamilyang Model na makipagtulungan sa kanila sa paghahanap kay Gerald sa loob ng lalawigan ng Salford, sabi ni Noe, bilang bahagi ng aming pakikitungo sa mga Model, sa sandaling nasa kapangyarihan kami, gagamitin namin ang pangalan ng Pamilya Fenderson upang hanapin si Gerald. Pinag-uusapan ang tungkol sa mga deal, sa sandaling mausok natin siya, ang apelyido ng Pamilya Fenderson ay wala na. Sa halip, lahat kayo ay gumagamit ng apelyido ni Skyler. Tulad ng sinabi ko dati, lahat ng ito ay iyong sariling ginagawa, kaya huwag mo akong sisihin. Dagdag ni Noe, ngayon kung gayon, may mangyaring ibalik siya sa kanyang silid. Upang makapagpahinga na siya, bantayan mo siya ng maayos. Hindi namin maaaring antalahin ang pangunahing okasyon na magaganap bukas. Panipi, sa wakas ay tapos na sa kanyang monologue, pagkatapos ay lumabas si Noe ng silid kasama ang kanyang mga tauhan. Samantala, parami ng parami ang mga kinidnap na tao ang dinala sa lihim na silid ng pamilya Skyler. Tulad ng naunang naibawas, karamihan, kung hindi lahat, ng mga tao doon sa mga pinagkatiwalaan o pinagtiwalaan ng mga Fenderan. Hindi lang nito gagawin. May pakiramdam ako na may hindi magandang mangyayari kay Lolo. Kailangan nating mag-isip ng isang paraan upang makatakas kaagad. Sabi ni Jasmine, ginagawa namin. Kanina pa, ako nag-iisip, at ang pinakamagandang maaari nating gawin ngayon ay tipunin ang mga nasa silid na may mahusay na kasanayan sa martial art at pagtatangka na masira. Panipi, sagot ni Warren. Dagdag pa niya, sa kung ano ang masasabi ko at naranasan ko ng personal, dapat ikaw ang pinakasanay na martial artist sa ating lahat. Dito, Miss Jasmine, parang sanay ka rin sa baril. Kasama na kami ni Maya, ang tatlo sa aming lalabas. Gayunpaman, gumagawa lamang iyon ng tatlong tao. Panipi, alam ko rin ang martial arts. Isali mo ako. Ako rin. Hindi ito nagtagal para sa higit sa 10 bagong mukha upang sumulong. Ang kanilang katapangan ay nagmula sa kanilang pagkagalit sa buong kalagayan, at walang sinuman sa silid ang handang yumuko sa bistadong si Noe na walang laban. Habang alam kong nangangati ka upang makatakas, mag-ingat ka diyan, mister, dahil hindi ka mula sa pamilya Fenderson, sigurado akong hindi nila masyadong pahihirapan ang mga bagay para sa iyo. Kahit na, ang mga bagay ay maaaring maging masama kung nahuli ka ni Noe sa iyong pagtatangka, sinabi ng isa sa mga nakuhang lalaki sa silid. Si Gerald mismo ay kumikilos sa kanyang mga kamay ng ligaw, na sinasabi sa kanila na huwag kumilos ng impetuously at maghintay ng kaunti pa. Manalo ka, hayaan na lang ng mahina ang malakas na mamuno, sabi ni Warren habang umiling. Matapos tingnan sandali si Gerald, tumanggo si Jasmine bago idinagdag, kasalukuyan akong dapat sumang-ayon sa pahayag ni Warren. Ang pagtatangka na umalis sa lugar na ito ay magiging mas mahusay kaysa sa simpleng pagbitiw sa ating kapalaran. Panipi, sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano niya mabilis na may palm sa iba ang tungkol sa plano ni Skyler kung dapat niya itong ligtas. Kung mangyari iyon, maaaring harapin ang mga Skyler bago nila maipatupad kung anuman ang plano nila. Natutuwa akong marinig iyan. Sa pagsasalita nito, napansin ko na ang sistema ng depensa sa bahay ay medyo maluwag. Gayunpaman, may pakiramdam ako na ang mga bagay ay magiging mas mahigpit. Sa labas, pamilyar ba kayo sa labas ng mansion ng pamilya Skyler? Tanong ni Warren. Ako ay damaykit sa akin sa paglabas namin. Haantong ako sa mga landas na sa palagay ko ay hindi gaanong mababantayan. Sa anumang swerte, makakalayo tayo sa lugar na ito.
Panipi, narinig iyon, sinabi ni Gerald na, Panipi, malinaw na sinasabi niya sa kanila na isama siya. Alam kong natatakot ka, Sanderson, ngunit maaaring hindi man. Tayo magtagumpay sa pagsira. Ano pa, hindi namin alam kung gaano. Ito mapanganib sa labas doon. Sagot ni Jasmine na may bahid ng pag-aalala sa boses. Mismong si Maya ang simpleng umikot ng kanyang mga mata sa kanyang mungkahi. Sa aming pamilya sa kasalukuyang kalagayan nito, hindi rin ako maaaring manatili dito na wala ring ginagawa, Jasmine. Sasama ako, idineklara ni Mindy habang napangisi siya. Nang marinig iyon, lumingon si Jasmine upang tingnan ang natitirang mga tao na natigil doon. Habang marami ang nakakuha ng lakas ng loob kanina nang nabanggit ang plano sa pagtakas, marami pa rin ang nanginginig sa takot sa pag-iisip na mahuli muli ng mga Skyler, dahil sina Mindy at Sanderson ay hindi bahagi ng pangkat na natatakot. Matapos itong isaalang-alang ng maikling sandali, tumungo si Jasmine na napabuntong hininga habang nakatingin kay Mindy. Hawakan mo, hindi ako sang-ayon dito. Tulad ng sinabi dati, hindi namin alam kung gaano ito kadelikado ang pagpunta sa amin. Kapag hindi mo alam ang anumang martial arts ay maaaring magtapos sa isang bagay na labis na mali, Miss Mindy at Sanderson. Sabi ni Maya, huwag nating sayangin ang ating lakas sa pagtatalo tungkol dito. Sa ngayon, pag-usapan lamang natin kung paano tayo makatakas. Habang naghihintay tayo hanggang sa madilim, nakasaad kay Jasmine, pinipigilan si Maya na lumikha nang hindi kinakailangang pag-igting, habang ang grupo ay nagpahinga ng sandali upang pakalmeyan ang kanilang sarili. Sumulyap si Gerald sa isang sulok ng silid. Nang nandoon na siya, inilabas niya ang tila isang pendant na jade mula sa kanyang bulsa. Gayunpaman, sa masusing pagsisiyasat, ang pendant ay may isang pindutan dito. Huminga ng malalim, pagkatapos ay pinindot ni Gerald ang pindutan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.